Sabi nga po namin, sana yung impeachment proceedings, katulad sa United Nations, meron kang mga translations along the way, for example, sa Waray, sa Bisaya, sa Cebuano, para maging Parang kasalanan pa ng Pilipinas. I'm referring sa statement po ni Senator Judge Robin Padilla. Well, nalulungkot po kami sa ganung statement dahil by default sana bilang bahagi ng Republika ng Pilipinas, dapat meron po tayong tinatawag na sa international relations, harmony of interest. And our primary interest ay yung ating national interest. National interest po natin na protektahan po ang ating bansa, national interest po natin na protektahan ang ating soberenya, national interest po natin na protektahan ang bawat Pilipino saan mang dako ng ating bansa. So kung meron kang statement against this, so you are in a sense promoting a contrary position against our national interests. So yan po ay nakakalungkot at nakakabahala kung mas kakampihan po natin ay ibang mga bansa, no? Kaysa dun sa interest po natin, no? Dito sa usaping ito. Dean, dumako tayo dun sa usapin ng impeachment, dun sa inyong grupo. Paano nyo isasalarawan yung 2 linggo na halos yung trial? Ano ang characterization ninyo sa proseso thus far? Well, nung nagsimula yung trial noong July 6, kami po ay natuwa dahil ang sabi nga po namin dito, meron kami tinanong sa amin kung ano aming score. Ang panalo po dito nung first day talaga ay taong bayan. Dahil yung forthwith na idea po natin na last year pati inaantay ay naisatuparan na. But of course, dumako na po tayo sa araw-araw na impeachment, no? It appears na nawawala yung primary purpose ng impeachment. Ang impeachment po ay nakalagay sa Constitution, hindi po ito para maging exclusive sa mga abogado. This is a tool designed by our Constitution to extract accountability. At maliwanag dun sa ating Constitution na yung 2 public elected sa ating bansa, yung President at Vice President, ay dapat isalang sa impeachment. Pero sa naging takbo po ng impeachment proceedings, no, mukhang naging legalistic at alienating in a sense, no, yung naging diskusyon. At in fact, I'm sure sa mga abogado dyan, si Kong Terry for instance, makikita natin maigi, no? Parang sa dinami ng objection, halimbawa, no, ni Attorney Narvasa, na 47 ata bilang namin doon, no? Halos majority, parang nasa 40 yung na disapprove nga, no, ng presiding officer. So, kumbaga sa recitation, parang mali lagi ang tanong mo, no? So, ganoon yung nangyayari. So, parang the point is, it appears ang tingin po namin ay nagiging very technical at very alienating. Mukhang ang purpose po lang nito ay hindi ito masyado maintindihan ng masa at mainip po tayo. So, but again, we should trust the process. Kaya nga po, meron po kaming sa Bantay Senado, meron kaming mga tatawag na green flag and red flag. We try to monitor the performance ng prosecution, ng defense, at ng ating mga senator judges. Kasi ang ginagawa nga po namin sa Bantay Senado, pupunta po kami sa community. Meron po kami tinatawag na community watch party. Nanggaling na po kami sa... after we launched the Bantay Senado sa De La Salle, Manila, pumunta po kami sa De La Salle, Camp St. Benilde, sa San Mateo, Rizal, sa Marikina, sa Quezon City, sa Tondo, para po makipag-ugnayan nga po sa mga mamayan kung ano nagiging perspective nga nila dito sa impeachment. And then, yun nga po, nahihirapan silang intindihin yung ilang mga termino at at the same time, ay even yung mga kapwa natin na nasa probinsya, nagaling din po kami ng Isabela at pupunta rin po kami sa ibang mga lugar. Ang sabi nga po namin, sana yung impeachment proceedings, katulad sa United Nations, meron kang mga translations along the way, for example, sa Waray, sa Bisaya, sa Cebuano, para maging accessible, no? Kung magagawa sana yon ng Congress or ng Senado, malaking opportunity po yon para hindi po natin mas ma-alienate ang mga Pilipino dito. No? Kaya tama yung ginawa ni Attorney Ligutan last time na nagsalita siya ng Waray. I think he's making an audience on that. So, yun din po sana ang appeal po namin. May pagkakataon pa naman, sana mag-allocate ng konting budget, no, na kahit pa paano nasa-summarize po yung proceedings sa iba't ibang mga lingwa, even in sign language. May mga galing po tayong may mga gusto rin pong interesadong mga mamamayan tayo, no, na may problema po sa hearing. So I think it will also be helpful. Paano i-frame yung results ng first 2 weeks ng
impeachment trial. Some are saying na nilamon ng depensa ng prosecution. Tapos, meron din ang sasabi, panalo ang prosecution dito sa first 6 days. Would it be correct to do that na may nanalo, may natalo? Or should we stick to the evidence and make that as the main point dito sa proceedings? Yung ginawa po namin sa Bantay Senado, meron po kaming parang rubric on how to assess yung performance nga po. Yung nga po yung red flag at green flag. Nakita nga po namin yung red flag sa bahagi ng depensa, no, na mukhang ang daming mga unnecessary questions. Of course, even sa ating mga senator judges, no, may ilan dyan kailangan pakikumpara yung ating mga universities. No? I think that also very condescending. At unnecessary po yan. No? Kasi sabi ko nga, tama po kayo, we talk about, sa impeachment, ang pag-usapan po natin ay ebidensya. Nothing more, nothing less. Doon po tayo mag-stick. Hindi ko alam kung ano magiging relevant, for example, kung may issue to ng promotion, kung may alam ka halimbawa sa isang relihiyon. Di ba? Halimbawa, tinanong si NBI director, no, kung may alam siya sa Islam. I don't think there is a requirement to become a regional director, no, on particular familiarity on that way. Kasi investigation naman ang kinakailangan. Pero nevertheless, yun po yung tingin namin ng mga red flag on this. But of course, may mga green flag din po kami mga nakita na I think very important to take note. No? Halimbawa, yung sinasabi nga po ni Senator Soto na bakit para nakafocus tayo doon sa usapin nga ng grave threats. That is basically fall under the category of the criminal court. Ito po ay impeachment court. No? So, tandaan natin, ang usapin dito ay betrayal of public trust at ang tanong ay kung fit pa ba yung ating Vice Presidente na mamuno sa kanyang kasalukuyang posisyon. So, yan po yung mga, tingin namin mga green flag na simplihan natin para mas madaling pong maunawaan beyond the objection, beyond your honor, and beyond noted na procedure po na nakita po ng mga taong bayan dito sa kasalukuyang impeachment proceedings. Nabanggit niyo yung terminong condescending. Ano ang inyong assessment dun sa nagsasalitang tayo mag-usap, tayo dito, 4 na abogado. Kasi dadalo kaming abogado eh. Yung isang abogadong kakampi namin, parang nagpapalipat-lipat pa. Sinong iniinsulto rito? Yung senator judges o yung mga Pilipinong hindi abogado o abogada? Siguro bigyan din ng konting background yan. Sa history ng Philippine Senate, nireview po namin dun sa Bantay Senado, wala namang set ng buong senador na lahat ay nanalong abogado. Tandaan po natin yan, simula when we started our Philippine Senate. Because, primarily, hindi naman, the Philippine Senate, for that matter, even in the US, hindi naman requirement na dapat kang tatakbong abogado, ay maging senador, ay abogado ka. So therefore, when impeachment was included in our Philippine Constitution, inaasahan na ito po ay magagamit at maintindihan. Hindi lang ng mga lawyers. So I think hindi rin po tama na sabihin na porkit abogado ay you know everything. So I think that also very alienating. Ang term ko doon, alienating po, hindi lang po sa mga kapwa nila senador na hindi abogado, and at the same time, sa mga mamamayang Pilipino. Dahil ilan ba ang population natin? 170. Ilan ba ang lawyers? Ilan ba ang nakapasa ng ating abogasya? No? At hindi rin porkit ikaw ay nakapasa ng first time, ay ikaw ay magaling. No? Believe me, marami akong mga estudyante for my 23 years of teaching. Nagugulat ako para paano naging abogado to eh. Kasi madalas nakikita ko tumatambay sa Greenbelt o nakikipag-inuman doon. No? Pero pumasa. So I mean, this is something that we need to also recognize this information. No? Hindi po exclusive ang impeachment process. Ang layunin ng impeachment ay para lamang sa ating mga nasa legal profession. Siguro pwede mong sagutin yung question na should the presiding officer who is he should be more forthright and resolute in anuhin sa yung halimbawa
sila pro-Duterte senators are allowed to interrogate yung mga witnesses? Well, ang opinion po namin sa Bantay Senado, yung ating pong presiding officer ay hindi naman superior sa mga senator judges. They are collegial body at tawag ito, ano ang tawag doon in parliamentary procedure, na among equals din po sila. No? Primus inter pares din po ang ating hindi po to superior. So, yun lang po ang nakakalungkot, kasi parang hindi mo pwedeng sabihin sa judge na out of order ka, kasi it's very also condescending din on the part din naman ng presiding judges. No? Pero ang sasabi nga po namin diyan sa ating po mga senator judges, isa po itong very historical at compelling na bahagi po ng ating kasaysayan. So, I'm sure they can afford to hire better lawyers and a good legal staff to provide them with the necessary information that in accordance to law para may gumapay po sa kanila. Hindi ko sinasabi na again, hindi at kung tutusin nga in the first place, hindi nga po talaga dapat very legalistic no, in a sense. Kasi gusto natin malaman naman ng ebidensya at kung hindi naman ito isang criminal court, paano ba ang threshold, for example nga, ng magiging basis ng decision dito, no? Dapat ba ito ay beyond reasonable doubt or medyo substantive doubt lang, 'di ba? So doubt lang ang magiging natin, no, magiging base. So from that reason, I'm sure ordinary mamayan ay kayang matukoy naman ito. So much more pa yung ating mga butihing senator judges. Bago tayo tumuhon ko kay Congressman Terry, kanina, Doc, you made mention of the word performance. Napansin namin, karamihan ng miyembro ng Bantay Senado ay nanggaling sa akademya. Are we to expect in the coming days na bibigyan nyo ng grado lahat ng mga actors dito sa proceedings na ito? At gaya sa paaralan, hindi ba? Hindi naman ang binibigyan lang grado yung nag-excel o yung matatalino. Maging yung bobo, binibigyan nyo din ng marka. May expect ba namin ito from your group? Katulad ng binanggit namin kanina, yung Bantay Senado po ay binabantayan yung almost everyday. Sa aming pong Facebook page, meron po kaming everyday summary. May mga reaction po yung aming mga community members. Every time na meron po kaming mga community watch party. Hindi ko lang ng Tagalog ng community watch party. Medyo Gen Z lang kasi, no? Pero kasi parang manonood ka lang kasi talaga naman ng mga Bantay. Tapos meron mga explanation po kami. So, meron po kaming ginagamit nga po na matrix. Na matrix para po mabigyan po nga ng grado itong at lahat po ng ating mga actors from senator judges, prosecution, witness at yung depensa. So we'll be expecting po na katulad po sa mga sa Senado, meron po tayong midterm grades and final grade. So yun po yung mga ginagawa po namin. At everyday, parang may mga quiz din kami everyday yung mga performance nga po. Pinupost po namin yung naging performance din nga po ng lahat ng mga stakeholders na nangyari dyan sa impeachment. Sige, let's